ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil Pilipinas ang oras, 3:01 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita Fronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Fronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Fronti. Balitang Promdi. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. malalakas na ulan dulot ng habagat. Asahang mararanasan ngayong weekend. Balitang Promdi. Ilang lugar sa NCR at mga kalapit na lalawigan nagsuspende na ng face-to-face classes dahil sa inaasahang sama ng panahon dulot ng habagat. Balitang Promdi. Halaga ng piso na itala sa panibagong record low. Balitang Promdi. Halaga ng petrolyo posibleng mag-rollback sa susunod na linggo. Balitang Promdi. Panukalang 7.2 trilyong budget para sa 2027 inihain na sa Kamara. Balitang Promdi. Pinoy kabilang sa nawawala sa trahedya sa Nepal. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Makararanas na naman ang mga pag-ulan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong weekend. Ayon sa DOST Pag-asa, simulang makararanas na mga pag-ulan ngayong araw ng Biyernes, habang asahan itong mararanasan sa National Capital Region, Western Visayas kabilang na sa Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang magpapaulan naman ngayong weekend na makakaapekto sa Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at dito po sa Metro Manila. Patuloy naman ang minomonitor ng DOST Pag-asa ang low pressure area na nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging bagyo sa mga susunod na oras. Balitang Promdi. 3:05 na po ng umaga. Sa kaugnay na balita, nag-anunsyo na po ng suspensyon ng face-to-face classes ang maraming lugar dito po sa Metro Manila ngayong araw
dahil sa inaasahang malalakas na ulan na dulot ng pinalakas na habagat. Kabilang sa mga nagabiso ng walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan ay ang mga sumusunod: Maynila, Marikina, Malabon, Taguig City, Las Piñas City, Muntinlupa City, Parañaque, Caloocan, Mandaluyong, Pasay, Navotas, Valenzuela at San Juan. Wala rin hong pasok o walang face-to-face classes. Kinder to senior high school, pati na sa ALS, dyan po sa Quezon City at sa bayan ng Pateros. Baliho dito sa Metro Manila, ang hindi na lamang nag-aanunsyo ay ang Pasig at ang Makati. Wala rin pong online o wala rin pong face-to-face classes sa Kibungan at Atok Benguet. Gayon din sa Aguilar, Alaminos, Binmali, Bugalyon, Infanta, Lingayen, mga Tarem, dyan po sa Pangasinan. Sa lalawigan ng Pampanga, nagdeklara na rin po ng suspensyon ng face-to-face classes. Ang San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Mexico, San Simon, gayon din ang Macabebe, Pampanga. Inihikayat naman at pinapayagan na mag-shift sa alternative delivery mode ang mga paaralan. Balitang Prompty. Balita muna tayo mula sa mga probinsya. Puntahan muna natin ang Cordillera. Standby Romy, street-level drug personality na kumpiskahan ng illegal na droga sa search warrant operation sa Abra. Ibalita mo yan na Rich 41 Romy Gonzalez. Harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, isang 27 anyos na lalaki matapos siyang maaresto sa ikinasang search warrant operation sa Salapadan, Abra kahapon. Ang suspect na naitala bilang street-level individual ay naaresto matapos makumpiska sa kanyang tirahan sa barangay Magyepyep, Salapadan, Abra, 3 sachet ng pinaghinalang shabu na may kabuong timbang na 0.47 grams at standard drug price na 3,196 pesos. Gayun din ang iba pang drug paraphernalia na sa katuparan. Ang operasyon sa pamagitan ng pinagsamang puwersa ng Salapadan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at 2nd Abra Provincial Mobile Force Company ng Abra PNP, katuwang ang Regional Intelligence Division ng Police Regional Office Cordillera, Regional Mobile Force Battalion 15 at Philippine Drug Enforcement Agency. Patuloy ang walang humpay na kampanya ng ProCar laban sa iligal na droga sa tulong ng publiko at pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno. Sisiguraduhin nating mapanatiling mapayapa ang ligtas na Cordillera para sa bawat mamamayan. Ito si RH 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat Romy. Standby lang kay Freddy. Bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar matapos na magsara ang palitan kahapon sa 61 pesos and 888 centavos kada US dollar. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, pumina ng 23.8 centavos o ng 0.23 centavos ang piso mula sa 61 pesos and 650 centavos kada dolyar noong Miyerkules. Nalampasan nito ang dating record low na 61 peso and 847 centavos kada dolyar na naitala naman noong July 24. Ang pagbaba ng halaga ng piso ay bunsod ng pagtaas ng inflation outlook para sa 2027 ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa epekto ng El Nino at pagtaas ng sahod. Binabantayan din ng investors sa mga bagong pahayag tungkol sa monetary policy o direksyon ng interest o interest rates ng Estados Unidos. Balitang Prompty. Inaasahan naman na magkakaroon ng tapyas presyo sa produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto o sa darating po na
Martes, actually, ito'y unang araw na ng Setyembre kung tutuusin. Ito po'y dahil sa patuloy na pagbaba naman ng halaga ng krudo sa world market. Mula August 24 hanggang 26 na obserbahan ang pagbaba ng oil prices. Sa diesel, 3 pesos and 50 centavos per liter. Sa gasolina naman, 1 peso and 10 centavos per liter. Habang sa kerosene, 3 pesos and 50 centavos per liter. Karaniwang inaanunsyo po ng mga oil firm mga adjustments tuwing Lunes o sa darating po na August 31. Habang ang kinabukasan Martes, papatak na po ng September 1. Yan po ang karaniwang araw na ipinatutupad ang adjustments. Balitang Prompty. Samantala, monitoring at kahandaan ng Pangasinan PDRRMO. Dahil daw po sa habagat, nagpapatuloy. Balita mo yan, RH38, Freddy Fajardo. Sa patuloy na pagulan dito sa Pangasinan, dulot ng hanging habagat, patuloy din ang mahigpit na pagmumonitor ng Emergency Operations Center ng PDRRMO sa lagay ng panahon dito sa lalawigan. Bukod dito, nakantabay din ang WASAR team na handang ma-deploy anumang oras sakaling magkaroon ng pangangailangan para sa agarang pagtugon. Ayon kay retired Colonel Roden Lucien Baroro, Pangasinan PDRRMO officer, basehan niya sa pag-asa forecast ay inaasahan pa rin ang patuloy na pag-ulan sa mga susunod na araw dahil sa umiiral na hanging habagat. Nakamonitor din sila sa galaw ng isang low pressure area sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon, kaya nakantabay din sila sa regulated pre-release ng katubigan sa San Roque Dam. Ang mga weather condition at monitoring updates anya na ito ang nagsisilbing baseline data ng PDRMO sa pagpapatuloy ng paghahanda at operational readiness ng WASAR team. Sa ganitong paraan anya nananatiling nakahanda ang team para sumaagap, mabilis at maayos na pagtugon sa anumang posibleng insidente o pangangailangan sa mga susunod na araw. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you kay Freddy Fajardo. Standby lang, Dani. Pilipinas ang oras alas 3:13 na po ng umaga. Formal nang inihain sa House of Representatives ang panukalang 7.2 trillion peso na national budget para sa 2027. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing, inihain niya ang House Bill 10858 o ang 2027 General Appropriations Bill. Nakabatay ang panukala sa 2027 National Expenditure Program na isinumiti ng Malacanang sa Kongreso. Sinabi ni Swansing, susuriin ng Kamara ang bawat bahagi ng panukalang budget na upang matiyak ang wastong paggamit ng pondo ng bayan. Sinimulan na noong nakaraang linggo ang committee-level budget deliberation at kapag natapos ito, isasalang naman ang panukala sa plenary deliberation. Kabilang po sa may pinakamalaking panukalang pondo ang Department of Education na may 976 billion pesos at ang Department of Public Works and Highways o DPWH 644 billion pesos. Balitang Prompty. Nakararanas naman ang iba't ibang anyo ng kahirapan. Ang nasa 12.8% o 12.8% ng mga Pilipino noong 2024. Batay po ito sa kauna-unahang Multidimensional Poverty Index o MPI ng Philippine Statistics Authority o PSA na sumusukat sa kahirapan hindi lamang batay sa kita kundi pati na rin sa kakulangan ng edukasyon, trabaho, kalusugan, nutrisyon, pabahay, tubig at sanitation. Mula sa 12.8% na pamilyang itinuturing na multidimensionally poor, lumabas na edukasyon ang pinakakaraniwang problema, partikular sa mga adult na hindi nakapagtapos ng high school. Sumunod dito ang pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay Economy Secretary Arsenio Balisacan,
Makatutulong ang MPI upang matukoy kung saang sektor at lugar higit na kailangan ang tulong at programa ng pamahalaan. Nauna nang iniulat ng PSA na bumaba sa 9.7% ang poverty incidence sa ating bansa noong 2025, ang pinakamababang antas na naitala. Balitang Prompty. Samantala, pinalawak ng digital lending platform na one hand ang serbisyo nito sa paglulunsad ng top-up loan feature na nagbibigay po ng mga kwalipikadong borrower ng pagkakataon na makahiram ng karagdagang pondo kahit mayroon silang kasalukuyang loan. Ayon sa one hand, maaaring mag-apply ang mga borrower ng loan hanggang sa 50,000 pesos habang ang daily interest rates ay maaaring magsimula ng 0.025%. Depende po sa loan terms and eligibility ng aplikante. Sa ilalim ng top-up loan feature, maaaring muling humiram ang mga eligible users basta pasok ang halaga ng kanilang available credit limit at natutugunan ang iba pang mga requirements. Layunin nitong bigyan ng dagdag na flexibility ang mga borrowers na maaaring mga ilangan ng panibagong pondo habang binabayaran pa ang kanilang existing loan. Ayon po sa one hand, bahagi po ang bagong feature ng patuloy nitong pagpapalawak ng financial services para sa underserved ngunit credit-worthy na mga Pilipino. Kasabay po nito ay sinabi ng kumpanya na patuloy nitong isinusulong ang accessible at responsible digital lending habang lumalaki ang paggamit ng mga Pilipino sa online financial services. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:17 na po ng umaga. Balita naman sa Bataan, janitor sa mall, sa isang mall po sa Bataan, pinuri dahil naman sa katapatan. Sa kabila ho ng kahirapan, nagawa po niyang isauli ang 61 pesos na cash na kanyang napulot. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Hindi nagpatinag sa tukso ang isang janitor ng mall sa Bataan matapos niyang matagpuan o mapulot at agad isauli ang bag na naglalaman ng 61,597 pesos na cash. Bandang 7:16 ng gabi, nakita ni Eliazar Salaveria ng RG Manpower Services na nakatalaga ito sa pedestrian 1 area ang nasabing bag at walang pag-aatubiling isinorender ito sa pamunuan ng SM City Mall Bataan sa pamamagitan ng mahigpit na security procedure. Natukoy ang may-ari at walang bawas na naibalik ang pera at iba pang gamit. Patunay ang ginawa ni Salaveria na sa gitna ng tukso, ang katapatan ay nananatiling isang dangal ng tao na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Umani naman ng papuri sa kanyang katapatan, lalo na sa kanyang mga katrabaho at pamunuan ng mall at sa mga netizen ang nasabing janitor. Danny Kubilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Congratulations at mabuhay ka doon sa janitor na nagsauli po ng 61,000 pesos na cash. Marami-rami yan, ha? Dapat yan ay magawaran talaga ng parangal, hindi lamang ng mall, kundi po ng buong lalawigan ng Bataan. Balitang Prompty. Alas 3:19. Kabilang naman ng isang Pilipino sa mahigit na 1,300 kataong nawawala pa rin sa Nepal matapos ang malawakang pagbaha at mudslide sa Nepal-China border. Ayon sa ulat ng Nepal Tourism Board, nawala ang Pinoy matapos ang flash flood sa Botekoshi at sa Trishuli Rivers. Samantala, umabot naman sa higit na 300 katao na ang nasawi sa naturang kalamidad na iniuugnay sa glacier collapse. Naging dahilan upang anurin ng tubig at putik ang ilang komunidad, gusali at tulaya. Sa patuloy naman na monitoring ng Department of Foreign Affairs, sila po'y kinukumusta na ang kalagayan ng nasa 128, 128 Pilipino sa Nepal. Kabilang po ang 18 migrant workers. Nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Embassy sa New Delhi at Honorary Consulate General sa Kathmandu sa mga otoridad ng Nepal upang matukoy ang iba pang Pilipino na naapektuhan. Balitang Prompty. Nanawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng panalangin para sa mga komunidad na sinalanta ng matinding flash flood sa Nepal. Ayon
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nalungkot po ang Pangulo sa sinapit ng mga biktima at umaasang bubuti ang kalagayan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Nagpaabot din si Pangulong Marcos ng pakikiramay sa pamahalaan at mamamayan ng Nepal, partikular po sa mga nawalan ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Sinabi po ng Pangulo na nakikiisa ang Pilipinas sa Nepal sa gitna ng trahedya at ipinapanalangin ang lakas ng mga biktima upang malampasan ang kanilang pinagdaraanan. Patuloy din na minomonitor ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng flash flood, kasunod ng ulat na may isang Pilipinong kabilang sa mga nawawala. Balitang Prompty. Alas 3:21 na po ng umaga, puntahan naman natin balita mula sa Quezon. Standby Benji. Mayroon daw pong suspect sa double homicide with robbery. Naaresto sa lalawigan ng Quezon. Ibalita mo yan, RH33, Benji Anchokya. Arestado ng mga tauhan ng Quezon PNP ang suspek sa insidente ng robbery with homicide na naganap sa Panganiban Street, Barangay Sadsaran, Maoban, Quezon. Batay sa paunang investigasyon ng Maoban PNP, bandang alas 5:20 ng madaling araw nang matagpuan ng isang kasabahay ang dalawang biktima na wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan. Napag-alaman sa investigasyon na may mga personal na gamit din ang nawawala mula sa mga biktima, kabilang ang isang wallet at cellphone. Sa isinagawang follow-up operation na masusing inimbestigahan ng Maoban PNP at kabilang ang iba pang mga PNP Intelligence Unit na ito ay nakilala kaagad ang nasabing suspect na si alias Marvin, 39 anyos at residente na Maoban. Malaking tulong sa pagkakakilanlan ng suspect ang impormasyon mula sa isang witness na nakatulong sa mga otoridad upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng nasabing suspect. Isinagawa naman ang hot pursuit operation ng Joint Operating Team na nagresulta sa pagkaaresto sa suspect sa kanyang tahanan. Na-recover na mula sa kanya ang isang singsing na sinasabing pag-aari ng isa sa mga biktima, isang kutsilyo na umano'y ginamit sa insidente, gayon din ang jacket na pantalon at sinasabing suot ng suspek nang mangyari ang nasabing krimen. Patuloy ang masusing investigasyon at sinasagawa ang kasalukuyang proseso para sa pag-sasampa ng nararapat na kaso laban sa suspek. Patuloy naman na natiling kapagbubutihin ang ating pagbabantay ayon kay PNP Police Colonel Bong Albasia at pagtugon sa mga insidente upang mapanatili ang seguridad ng nasabing mamamayan. Tiniyak din ng Provincial Director na manatiling katuwang ng komunidad ang Quezon PPO sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan sa buong lalawigan at patuloy na magsasagawa ng maagap na naangkop ng police response laban sa mga banta at seguridad. Ito si Benji Anchokya, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat kay Benji Anchokya. Bagong update, ano? Kanina ho, ang inanunsyo lamang natin sa Quezon City ay kinder to senior high school. Wala pong face-to-face classes. Pero sa pinakahuling weather assessment po ng Quezon City, matapos po yung impormasyon na inaasahan ng malakas na hangin at ulan na maaari pong umabot sa 70 hanggang 100 mm, nagdesisyon po ang QCDRMC at ang city government na wala na hong face-to-face classes, all levels sa lahat po ng antas ng mga paaralan dyan sa Quezon City ngayong araw. So ang meron na lamang na kinder to senior high school, ang
nawala na lamang ho ay yung isa pang bayan. Teka, parang Pateros yata yung kung hindi ako nagkakamali, ha? Tama, kinder to senior high school na lamang yung Pateros. Habang patuloy pa rin po tayo nag-aantabay sa anunsyo ng Pasig at ng Makati. Balitang Prompty. Alas 3:26 na po ng umaga. Inihayag naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi tumatanggap ng kanilang sahod ang ilang senador na kasalukuyang nakakulong, nagtatago at naka-medical leave. Ayon kay Gatchalian, voluntaryong tumanggi sa kanilang sweldo ang mga tinutukoy na senador mula nang hindi na sila makadalo sa kanilang tungkulin sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kabilang po sa mga tinutukoy ay sina Senators Loren Legarda, Ronald Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Sinabi ni Gatchalian, maaari naman na ideklara ng Senado bilang savings ang mga hindi natatanggap na sahod at posibleng gamitin ito sa iba pang gastusin. Balitang Prompty. Posibleng hindi na ipatawag ng House Prosecution Panel bilang testigo si Colonel Raymond Lachica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, naniniwala ang prosekusyon na sapat na ang kanilang naipresentang ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Nauna ng tumestigo bilang hostile witness si OVP Special Disbursing Officer Gina Costa. Sinabi nitong inutusan umano siya ni Duterte na ibigay kay Lachica ang kabuang 500 million peso na pondo para sa 4 na tranche. Kahit po ng prosekusyon, kahit hindi na tumestigo si Lachica, na ipakita na umano kung paano ginamit ang pondo at kung sino ang dapat na managot. Samantala, target naman ng prosekusyon na iharap sa susunod na linggo bilang hostile witness si Attorney Michael Wesley Powa. Pwede pala yun, ano? Kaugnay po yan ang maling paggamit ng 112.5 million pisong confidential funds ng Department of Education. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Western Visayas. Standby Joe. Barangay Councilor at menor de edad timbog po sa drug buy bust operation sa Iloilo City. Higit 6,000,000 pisong halaga ng suspected shabu na samsam. Ibalita mo yan, Jocelyn Make. Isang barangay councilor na itinuturing na high-value individual at isang minor de edad ang nahuli matapos makumpiska ang humigit kumulang 90 na gramo ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa barangay Tapok sa Molo, lungsod ng Iloilo. Kinilalang barangay kagawad na si Ernesto Cordova, 39 anyos ng barangay South San Jose Molo. Nadakip rin ang 16 anyos na binatilyo. Ayon sa Police Regional Office 6, isinagawa ang operasyon ng Iloilo City Drug Enforcement Unit matapos ang serye ng intelligence validation, surveillance at target profiling. Umabot sa 612,000 pesos ang halaga ng suspected shabu na nasamsam, buy-bust money at iba pang non-drug evidence. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Joe. Standby Jimmy. Siyam na Pinoy seafarers ang inaresto ng US Customs and Border Protection at pinadedeport pabalik ng Pilipinas. Ito po ang kinumpirma ni Labor Attaché Saul de Bryce ng Migrant Workers Office ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Ayon sa opisyal na mga pinadeport na Pinoy seamen ay nainaresto habang lula ng barko na nakadaong sa Port of Boston. Sinabi ni De Vries,
na hindi na nakausap ng mga kinatawan ng Pilipinas ang siyam na kababayan dahil sila po ay na-deport na bago pa man matanggap ng opisina ang abiso mula sa Amerika. Nirerekomenda po ng Department of Migrant Workers na bigyan ng financial assistance at iba pang tulong ang siyam na nabanggit na seamen. Ang pag-aresto sa kanila ay bahagi ng Oplan Tidal Wave ng US Department of Homeland Security. Target ng operasyon ng cruise ship seafarers na pinaniniwala ang lumalabag sa batas ng US. Balitang Prompty. Samantala, pinagtanggol naman ng Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang panukalang 10.7 billion peso Civil Aviation and Immigration Security Services o CAIS project. Sa pagdinig sa Kamara, sinabi ni Viado na makatutulong ang proyekto upang mapalakas ang seguridad sa mga border ng bansa laban sa terorismo, human trafficking at iba pang mga transnational crimes. Kahit ng opisyal, hindi na sapat ang kasalukuyang sistema ng immigration para tugunan ang mas makabagong paraan ng mga kriminal. Kabilang po sa plano sistema ang biometrics, advanced analytics at passenger information system para po sa mas mabilis na pagtukoy ng mga high-risk traveler. Sa ilalim ng proposed public-private partnership ng US-based Secure Report, pribadong kumpanya ang maglalabas ng mahigit na 10.7 billion pesos na kapital. Kasama rin dito ang regular na pag-upgrade ng sistema sa loob ng 20 taon nang walang direktang gastos mula sa gobyerno. Pero nilinaw din po ni Viado na kaakibat nito ay ang nakatakdang 240 peso service fee kada one-way trip o yung 480 pesos na round trip bilang bayad para sa serbisyo. Para naman sa mga OFW, sinabi po ni Viado na hindi sila ang direktang sasagot sa gastos dahil employer naman ang may obligasyon na sagutin ang kanilang airfare at kaugnay ng gastusin sa ilalim ng umiiral ng mga patakaran. Tiniyak naman ni Viado na mananatili sa gobyerno ng Pilipinas ang control sa passenger data at ang mga tauhan po rin ng BI ang gagawa po ng pinal na desisyon sa pagpasok ng mga biyahero. Nilinaw naman ng BI na wala pang kontratang nilalagdaan at patuloy pa rin dumaraan sa pagsusuri ng mga kinaukulang ahensya ang panukalang proyekto. Balitang Prompty. Alas 3:33 na po ng umaga, balita naman tayo sa Eastern Visayas. CHED Region 8, pinalakas po ang monitoring sa mga SUC sa Eastern Visayas. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Patuloy na pinalakas ng Commission on Higher Education ang monitoring sa mga kolehiyo at universidad sa Eastern Visayas upang matiyak na nasusunod ang mga pamantayan sa kalidad ng edukasyon, fasilidad at seguridad ng mga estudyante kasama ng mga personnel. Pinangunahan ni CHED Regional Director Dr. Maximo Alhive ang monitoring team na nagsagawa ng on-site inspection sa mga higher education institution sa rehiyon. Sa pinakahuling monitoring noong nakarang araw, nagtungo ang CHED Regional Office Team sa University of the Philippines, UAP sa Katarmano del Samar, kung saan sinuri ang mga programa, laboratory facilities at iba pang bahagi ng campus. Ayon sa CHED, sakop ng monitoring di lamang ang mga state universities at colleges kundi maging mga pribadong higher education institutions sa Tacloban, Leyte at Samar. Layunin nitong matiyak na sumusunod ang mga paralan sa minimum standards ng CHED at nakatanggap ang mga estudyante ng kalidad at ligtas na edukasyon. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jimmy. Standby lang, Jane. Malakas naman ang suporta ng mga vendor at residente sa planong 1.948 billion peso Dumaguete City Public Market Project. Batay ito sa isinagawang independent investigation at community interviews ng National Institute for Transparency and Accountability o NITA. Ayon kay NITA Executive Director Carlos Ayala, lumabas sa kanilang assessment na maraming residente ang pabor sa modernisasyon ng public market dahil direktang makikinabang dito ang mga vendor at mga mamimili. Ang proyekto ay bahagi po ng infrastructure program ng Dumaguete City. Sa
Sinailalim po ni Mayor Chiquiting Sagarabia o Sagarbarya. Inendorso ito ng City Development Council sa botong 9-3 bago sumailalim po sa iba pang government review. Ayon sa NITA, dumaan din sa mga kaukulang review ang proposed financing upang masuri ang borrowing capacity, fiscal sustainability at compliance ng lungsod. Isinailalim din ang proyekto sa feasibility study para suriin ang kita, gastusin, pagbabayad ng utang at long-term sustainability. Iginit ni Ayala na sa kanilang assessment, financially viable ang proyekto at mas matimbang ang pangmatagalang benepisyo nito para sa publiko. Balitang Promdi. Balita naman tayo mula sa Northern Samar Standby Jane, unit ng Northern Samar Provincial Mobile Force Company. Bukas daw po na tinanggap ang pagsuko ng isang aktibong miyembro ng NPA. Pati daw ho yung mga granada, isinuko din daw po ng naturang NPA. RH34 Jane Galit Bantayan. Na tinanggap ng unit ng First Northern Samar Provincial Mobile Force Company sa lalawigan ang kusang pagsuko ng isang aktibong membro ng New People's Army. Residente ito ng Barangay Santander, isang interior barangay ng Bayan ng Bubod, Northern Samar. Ang sumukong New People's Army ay isang 26 taong gulang, isa itong magsasaka at listado bilang nasa National Police Security Registry o NPSR at affiliated ito bilang unit militia member sa ilalim ng FC2 SRC Emporium sa 1st District ng lalawigan ng Northern Samar. Sa kanyang pagsuko ay isinurindala nito ang isang hand grenade explosive na walang markings at walang serial number. Pansamantalang nasa kustudiya ng First Northern Samar Provincial Mobile Force Company itong sumukong impey at ang granadang isinuko nito. Si Police Lieutenant Colonel Docio, ang First Commander ng First Northern Samar Provincial Mobile Force Company, ay patuloy na hinihikayat ang mga miyembro at supporters ng New People's Army na sumuko na magbalik pamalaan upang makasama ang kanilang pamilya. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, tukoy na ng Mandaluyong City Police ang nasa likod ng mensaheng nagdulot po ng pangamba sa seguridad sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong City. Ayon kay Mandaluyong City Police Chief Colonel Reynan Patam, isang estudyante ang nagpakilalang shooter sa isang group chat. Bunsod po ng takot ng iba pang mga estudyante, agad nilang pinagbigay alam ito sa mga magulang dahil naman para umaksyon din ang pamunuan ng paaralan at ang mga otoridad at nagpatupad ng online classes kahapon. Nakikipag-ugnayan na ang school official sa mga magulang po ng naturang estudyante upang maisalang ito sa investigasyon. Balitang Promdi. Noon pong isang araw ang meron namang pong ganitong issue ng seguridad, yung may San Beda Alabang. Ito huy bukod po dyan sa may bahagi ho ng Kamanava. Kagabi ho ay nagpost si Mayor Wes Gatchalian sa Valenzuela. Mayroon din hong nagbabanta ng shooting. Mamaya babalikan natin yan, ha? Kagabi lamang yan eh. Pilipinas ang oras, alas 3:38 na po ng umaga. Standby lang, June. Sa iba pa nating mga balita ay minungkahi naman ng Department of Interior and Local Government na payagan ng mga pulis na magsagawa po ng pag-iinspeksyon sa bahay ng mga gun owner upang matiyak ang wastong pagtatago ng kanilang mga armas. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, bibigyan muna ng abiso ang gun owners bago ang inspeksyon at magkakaroon ng checklist para sa tamang safekeeping ng kanilang mga baril. Kasunod dito ng insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban, gayon din sa Zamboanga kung saan ayon kay Remulla ay hindi nasunod ang tamang pagtatago po ng armas na ginamit. Binigyan din ni Remulla, pribilehiyo lamang ang pagmamay-ari at pagdadala ng baril. Nananawagan din ang kalihim sa Kongreso, repasuhin ang batas na nagpapababa sa parusa at pumapayag sa piyansa ng mga nahuhuli sa illegal possession of firearms. Balitang Promdi. Balita tayo mula sa Davao, suspect sa pamamaril sa Kapatagan, Davao del Sur. Arestado daw po sa hot pursuit operation. Balita mo yan, June Suter.
Arestado ang suspect na sangkot sa insidente ng pamamaril sa Purok Sabuag, Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur matapos magsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad Agosto 26, 2026. Pinanguna ni Digo City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Norman Iperagiri ang operasyon katuwang ang 4th Platoon ng 1st Davao del Sur Provincial Mobile Force Company at 39th Infantry Battalion ng Philippine Army. Na-recover mula sa operasyon ng isang kalibre 45 na armas, 5 bala at isang basyon ng pinaputok na bala. Kasalukuyan na sa kustodiya ng Digo City Police Station ang suspek habang inihahanda ang mga kaukulang kasong isasampa laban sa kanya. Kabilang sa posibleng kaharapin ng suspek ang paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tiniyak naman ng Digo City Police Station ang patuloy na pagpapatupad ng operasyon laban sa mga individual na lumalabag sa batas bilang bahagi ng kanilang kampanya para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa lungsod. Ito si June Suter sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, June. Standby, Tina. Wala pa daw pong plano ang pamahalaan na i-ban ang Facebook sa Pilipinas. Maliwanag po ng Malacanang, nakikipagtulungan naman ang Meta sa gobyerno laban sa fake news at marahas na online content. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mabilis na tumutugon ang FB sa mga kahilingan ng pamahalaan na alisin ang maling impormasyon sa platform. Nauna nang sinabi po ng palasyo na bukas ang administrasyon sa posibilidad na ipagbawal ang Facebook at ilang gaming application dahil sa disinformation at mga insidente ng karahasan sa paaralan. Inimok naman ng palasyo ang iba pang mga social media at gaming platforms makipagtulungan din sa gobyerno upang mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon o yung tinatawag na fake news at disinformation at mga content na nanghihikayat ng karahasan. Balitang Promdi. Ang Department of Justice nilinaw naman na nananatiling inosente si Marikina Congressman Teodoro. Pinauubayan na po sa korte ang desisyon sa kanyang kaso. Balita mo yan, RH9, Tina Nolasco. Binigyang diin ng Department of Justice o DOJ na nananatiling inosente si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro at korte na ang magpapasya ukol sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Itong sinabi ni DOJ Undersecretary Ian Norman Dato sa press briefing sa departamento kahapon. Ayon kay Yusek Dato, ang pagkasampa ng kaso sa kakulang hukuman sa Marikina City ay resulta ng prosecutorial evaluation at ang usapin ay dadaan na sa susunod na proseso. Matatanda ang una ng iginiit ng legal counsel ni Teodoro na si Attorney Alma Malonga na walang sapat na basihan ang mga reklamong isinampa laban sa kongresista at kwestiyon ng mga pangyayari sa paglabas ng resolusyon sa kaso. Kwestiyon din ng kampo ni Teodoro kung bakit hindi inihanda at nilagdaan ng DOJ panel na nagsagawa ng investigasyon ng resolusyon kundi ng ibang state prosecutor. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Manila Girl Tina. At sa ating mga provincial reporters. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Ngayon po ay araw ng Biyernes na po tayo August 28, 2026. Abay, kaunting tumbling na lang next week. Bare months na. Mukhang lalabas na naman sa ating mga bintana, sa ating mga Facebook. Si Mr. Jose Marichan. Pero bago po ang Christmas season ng Bare months, tutukan muna natin itong pag-ulan
Muli ang atin pong paalala sa publiko, mag-ingat. Ngayon pong araw na ito ay meron pong warning ang DOST Pag-asa. Unang-unang binabantayan ho ay yung low pressure area sa may bandang silangan ng extreme northern Luzon. Yan po ay may moderate katamtamang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras or within pala sa loob ng 24 oras. So, hindi man yan, mukhang hindi direktang tatama ang bagyong ito saan mang panig po ng ating bansa, pero palalakasin na naman ito ang habagat. Usually naman, ang sabi naman ho ng Pag-asa noong minsan nakausap natin, usually kapag ganitong El Nino season, ang mga truck ho ng bagyo ay paganyan. Pero ang pinalalakas naman ho ay ang habagat. Anyway, do sa ating mga kababayan, muli po yung mga binabantayan nating lugar na meron pong, actually ito ay yellow alert yellow rainfall warning ay ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at ang Metro Manila. Isama pa po natin ang Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental. Gayon din po ang Western Visayas. Kaya ho, baka kayo'y nagtataka, bigla na lamang nagsuspindi kagabi ng klase ang ilang mga lugar dito po sa Metro Manila. Muli po paalala natin kanina ang una nating inanunsyo ay kinder to senior high school lamang. Ang suspension ng face-to-face classes sa Quezon City, yan po'y binago na, ginawa na pong all levels. Sa atin pa rin pong mga kababayan, ito, usapan muna tayong impeachment. Ang sabi po ng prosekusyon ay mukhang hindi na nila kukunin bilang witness ito hong si La Chica, Colonel La Chica, na siyang itinuturo nito pong Special Disbursing Officer ng OVP, si Ma'am Gina Acosta, at saka ni Mr. Artonio, na siyang pinagbigyan po ng confidential funds na malaki-laki. Siya po ang humawak, siya po ang namigay do sa mga kinauukulan na mga dapat daw hong pagbigyan, at siya din po ang nagbigay ng mga acknowledgement receipts na nakalagay ho doon sa COA report ni Gina Acosta at ni Mr. Artonio. Pero sabi ho ng prosekusyon ay sapat na daw yung mga nasabi. Pero para sa ating kaalaman at kumpleto, sabi nga ho ng mga senador ay missing link pa rin. Dapat malaman pa rin anong ginawa talaga ni Mr. Artonio. Baka mamaya maayos naman talaga. Kumbaga, giving the benefit of the doubt, siyempre, maayos naman talaga yung pagkaka-execute. Baka may mga hindi na ipaliwanag itong si Miss Gina Acosta. At talaga namang kumbaga masasabi natin na walang mali doon sa ginawa, doon sa confidential funds. Bakit hindi paharapin? Bakit hindi? Yun naman din ang pinagtataka ko. Bakit ayaw paharapin? Pagsalitain itong si Mr. La Chica, si Colonel La Chica. Total, nagsabi na rin naman po si Colonel La Chica na siya po ay handa. Ganon din syempre kung siya po ay hindi naman magsasabi halimbawa ng totoo, makikita din at malalaman through that impeachment trial sa kanyang pagtestigo. Kumbaga sa pagbalanse, nagsasabi o hindi nagsasabi ng totoo, mas maganda po kung iharap. Total, sa kanya naman ang turo talaga di ba? Kung nasaan ang pera, kung saan ginamit ang pera. Tama, Ranji Tem. Ang iyong sinasabi, ha? Ronald Velasco, isang magandang umaga. Ganon din kay Sir Bentong. Binabati rin po natin na isang magandang umaga. Ganon din kay Bong Abada. Kay Lani Rehuso, good morning. Ganon din pagbati kay Philemon Mamuwad. Sabi na hindi na kailangan po na sa witness stand sila Chika dahil
it was already proven that himself got all the money. The ombudsman will be the one who will decide the future of La Chica. Sabi naman ni Mr. Filemon Mamuwad. Yung saga ng akin lamang po, mas maganda kung marinig natin yung kanyang paliwanag. Ano ba talaga ang nangyari do sa pera? Sino ba talaga yung mga taong pinagbigyan mo? Bakit na wala kang na-present na mga resibo? Diba? Yan ba'y utos sa'yo? Ginawa mo ng kusa sa sarili mo? Bakit ikaw ang umakto? Ano bang usapan nyo ng vice-presidente? Hindi ka naman pala direktang empleyado ng OVP. Yung mga ganyan ba, no? Na dapat siguro yung masagot. Melvin Ogbamin, maganda umaga. Albert Perez, isang maganda umaga rin po sa inyo mula sa Baclaran, Paranaque. Uy, Quiapo Day today. Sa mga taga Quiapo, Maynila, good morning. Magdala tayo ng payong ha, masama ho ang panahon. Kagabi yung ihip ng hangin, parang ihip bagyo eh. Evelyn Lingatong Tined, ganon din kay Consolacion Aguilar, Melvin, at ganon din po ang pagbati natin kay Marcelo Lagitaw. Good morning! Pagbati pa rin po kay Marcelo. Ayan, nabanggit ko na tsaka kay Bong Abad. Sabi ni Mr. Filemon Mamuwad, lalo lamang ho kasing hahaba ang usapan po. Anyway, Virgilio Sakdalan, isang maganda umaga. Yung tanong mo, Mr. Virgilio Sakdalan, wala pa pong isang taon yung pagbabay sa atin ni Papa Andy. September yata yun. Oh, tama. September ho yun. Kung hindi ako nagkakamali ay kalagitnaan ng Setyembre. Hardash Luyahan. Hirap naman ang mga pangalan nyo. Sabi naman ni Leticia Villar, alam mo na, confidential. Kayo naman talaga Sinasabi ko nga lang para maging maayos. Pag tayo kumampi sa kabila, sasabihin bias. Kapag ka dito sa kabila, nakamaleta. Ang hirap nyo talagang ilagay sa gitna. Randy Martin, isang magandang umaga po sa inyo. Tessie Pindon, ganoon din kay Jovencio. Ay Madam Reggie Padilla. Mula dyan sa, alam mo, nasanay na ako Madam Reggie na Padilla talaga. Noong araw Reggie si Tamco. Buti ngayon sanay na ako ng Madam Reggie Padilla. Victor Sulyo, isang magandang umaga. Mula dyan sa Nicolas, Pangasinan. Hi, Max Alvarez, good morning. Wala ka bang guest today, Max Alvarez? Alan Sagala, Fernan Estapia Estebar, Helen Dagil sa Maniego. Uy, pagdasal po natin yung ating Pinoy na kababayan na nawawala. Sana po ay matukoy. Baka sakaling napadpad lang sa ibang lugar at may tumulong, sana ho'y ligtas pa rin siya. Lofet Pag-ong, magandang umaga. Marshall Baugbog Jr., good morning sa'yo. Vincent Zaraspe, Lloydminster, mula po sa Lloydminster, Canada. Ganun din po pagbati natin isang magandang umaga kay Delch Zamora. Binabati rin po natin, good morning, happy listening, happy viewing. Ma'am Evan lang, isang magandang umaga sa iyo. Kumusta na po kayo? Engelbert Turofano. Ano ba pangalan mo yan, Mr. Engelbert? Ang ganda-ganda naman, ha? Kay Dang De Vera Orfano, happy birthday. May papansit ba tayo dyan, Mr. Engelbert Orfano? By birthday ni Mrs. Ating ipaghanda. Sakto, malamig ang panahon na. Happy listening. Akala ko happy birthday din. Happy listening din kay Mika Belmes mula sa Ontario, Canada.
Kape-kape na po, Mr. Nilo Beltrana ng Guam. Ganon din ang pagbati natin kay Alejandro Peralta. Lahat na nanonood, nakikinig, binabati rin po ni Mr. Alejandro Peralta ng San Pablo, Laguna. And good morning din po pagbati po natin kay Marshall Baugbog Jr. Uy, muli po paalalahanan po natin ang mga anak natin, ha? Hindi po ginagawang biro o trip-trip lang yung mga pagpo-post doon sa social media at pananakot. Maaari po yung makapagdulot po ng pangamba sa iba at maaaring po silang mapahamak kapag po kanila pong ginawa yan. Yan po paalala lamang. Matapos po yung nangyari po na na shooting threat diyan po sa sa Mandaluyong nung isang bata na estudyante po ng Lasal Green Hills. Hindi pa alam kung bakit ginawa yun ng bata. Sana naman po hindi. Yun, may mga ganyang record dati. Natatandaan ko yung sa mga bomb threat noon. Hindi pa itong mga shooting incident. Sa mga bomb threat, ginagawa ho yan ng ibang bata. Dahil ho ayaw pumasok, may exam. Huwag ho nating basta gawing biro yung ganyan, ha? Paalalahanan tayong mga magulang. Ang role po natin ay paalalahanan sila kung ano ang mali at tama. Hindi lamang po teacher ang magtuturo sa kanila. Tayo ho ang unang teacher. Roberto Clemente, good morning mula sa Kalumpit, Bulacan. Kumusta na po kayo dyan? Kay Jose Quinto. Kay Mr. Caubalejo, dyan po kay Mr. Puto sa Puerto Galera, good morning din po sa inyo. Sa mga hindi ko po nabati, nako, pasensya na po, ha? Babawi ako kapag kakonti na lamang ang ating mga topics at ganoon din po ay do sa mga hindi po nabati at yung mga madalas po na mabati, wag na lang po nating kumbaga ay iulit-ulitin kung ano yung mensahe natin para po mapagbigyan din po yung iba na natatabunan yung message. Ben Kamantiga, good morning mula sa Imus, Cavite. Kay Lolo Ray, kay Mr. Saguna, good morning din. Kay Mr. Luis Sagun, kay Lolo Eric, good morning. At kay Willie Relador. Ma'am Becky Tisuka, good morning. Ma'am Ivy Gutierrez. Anyway, tayo po'y magpaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig. Sumama sa ating balitaan, sa ating batian, sa ating talakayan. Dito po sa Balitang Prom D sa loob po ng 1 oras ngayong araw na ito at sa loob po ng buong 1 linggo. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Kita-kita po muli tayo dito po sa Balitang Prom D sa Lunes. Susunod naman ngayon na ang Magandang Umaga Pilipinas kasama naman si Kong Angel Palmones. Pilipinas ang oras, alas 3:57 na po ng umaga. Happy Friday, happy weekend, and good morning. Pag-ikaw sa Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning.